So ito guys, mukhang ito na ang magiging direksyon ng Quadcom para sa 2025. Ang imbestigahan ang links ni VP Sara Duterte doon po kila Michael Yang at sa lahat ng iniimbestigahan nila ngayon sa Kongreso. So ito, Quadcom calls for further probe into Sara Duterte's alleged ties to drug money. So mabigat po ito. The House Quad Committee in its 51-page report recommended that the AMLAC investigate alleged joint bank accounts held by former President Rodrigo Duterte and VP Sara Duterte, reportedly linked to funds from drug lord Sammy Uy. Ito yung mga sinasabi ni Trillanes na itong si Duterte nakipag-joint bank account sa kanyang anak na si Sara. So ang problema, maiimbestigahan sila pareho. Kapag makita dito na may pumapasok na pera galing dito kala Sammy Uy, ang tanong, bakit may ganyang kalaking pera pumapasok sa inyo? Ano ang connection nyo dito sa taong to para bigyan kayo ng mga milyon-milyon na halaga? Diba yan po yung lumabas sa investigasyon ng Quadcom at yan yung matagal nang sinasabi ni Trillanes. Kaya gusto niyang papirmahan yung waiver para mabuksan po yung bank account. Kung wala ka naman tinatago, madaling makita yan kahit executive session. So the Quadcom cited testimony from former Senator Sonny Trillanes regarding bank accounts shared by the Dutertes into which millions of pesos were allegedly transferred by Uy. Trillanes claimed that between 2011 and 2013, over 133 million was funneled into accounts of the Dutertes and their associates. Ang laki. These transfers included 14.88 million to VP Sara's account, 15 to PRRD, o tapos yun sa kanilang ibang mga kapatid, meron din daw. The transactions were linked to manager checks traced to Uy, who was named by confessed hitman Arturo Las Cañas sa kanyang testimonya sa ICC. During one of the Quadcom hearings, Trillanes suggested that the Duterte administration's war on drugs was a cover-up to protect figures like Sammy Uy and former Presidential Economic Advisor Michael Yang. So yun po yung mga links dyan eh. Dun yung makikita eh. And it's starting to connect. Kumbaga makikita po natin kung ano yung nangyayari dyan. PRRD vehemently denied the accusations, once again offering to sign a bank waiver but later retracting, stating he would only do so if Trillanes hung himself. Diba? Napakadali naman, pirmahan lang yung waiver, may executive session kayo. Makikita nyo, nagsisinungaling si Trillanes. Kaso hindi nga po magawa. Duterte also testified before the House Committee taking full legal moral responsibility for the drug war that claimed thousands of lives according to official reports. The committee's progress report, which was submitted by Quadcom chairperson Congressman Robert Ace Barbers, also called for further investigations into other figures tied to the Duterte administrations. The report recommended that Duterte and his allies, Senator Bongo and Bato de la Rosa, be held accountable for crimes against humanity related to the bloody drug war. It also pointed to allegations to VP Sara's brother and yung tinatawag daw nilang Davao Mafia. Ayan. Although the full list of recommendations include further investigations in Duterte's bank accounts, the specific detail was not highlighted in Barber's sponsorship. The report also underscores the grave human rights concerns surrounding the drug war. Okay, so yun, mahabang usapan din yun kung nag-commit ng mga human rights abuses during the drug war. So ibang usapan pa. Pero ito pinag-usapan natin is, kumbaga, merong drug war daw, pero ang lumalabas, tinatanggal lang yung kompetisyon para walang kalaban yung mga tulad nung sila Sammy Uy, nung sila Michael Yang. At kung idadagdag nyo pa, yung mga findings dyan sa Empire 999, dyan po sa Mexico. Diba? Gumawa tayo ng report dyan at gagawa natin ng mga videos pa yan. Kung makikita mo yung isang malaking cover up, isang malaking operasyon na tinatanggal yung kompetisyon at para makopo at makuha ng buong buo, yun pong bentahan ng illegal substance sa Pilipinas. At nakakasakit nga naman ng damdamin kasi the whole premise ng kanyang pagtakbo ay sugpuin yung mga illegal substance na yan. Pero kung siya mismo ang protektor ng mga nasabi nating mga negosyante na nagkakalat niyan, kumbaga ang daming nabudol, ang daming naloko. Naintindihan ko naman
na marami ang naniniwala pa rin at believe pa rin dito kay PRRD. Pero kumbaga yung mga ebidensya is piling up. 'Di ba? Masyado nang mahirap ipaliwanag yung mga ebidensya na lumalabas. At masyado nang marami. At ngayon, kumukonekta na dito kay VP Sara. That might be isang malaking dagok sa kanya. At lalabas yan sa kanyang impeachment. So nagsalita si VP Sara today na about forgiveness, about pagpapatawad sa isa't isa. Sa akin, maganda naman yun kung yung mga maliliit na away, na tampuhan, gano'n. Pero kung pagdating po sa mga korupsyon, sa mga illegal na ginawa, sa pagdating sa drugs at sa kung ano pa, kailangan po hustisya muna bago po magpatawad, 'di ba? At yung mga Marcos, after nila mawala, the whole time, 'di ba? They were being tried doon sa mga aligasyon sa kanila nung panahon ni Macoy. Ngayon naman po, panahon ng mga Duterte para sagutin yung pong mga aligasyon sa kanila at mabibigat po yan. Okay? This goes far beyond doon po sa mga allegations of corruption na nakukuha ngayon ni VP Sara sa OVP at DepEd. So, of course, importante yon, malaki. Pero kung sakaling mapatunayan na ikaw ay tumatanggap, yung bank account ay tumatanggap ng pera mula sa mga individual na to, na hindi mo dinedeklara sa SALN, okay? At pinapalabas nila, simpleng tao lang sila, 'di ba? Mahihirap, hindi sila nagpapayaman sa politika, 'di ba? Malaking dagok po 'yan doon po sa story. At yung mga supporters nila, talagang ano na lang, kumbaga pride na lang yung pinapairal, kaya patuloy pa rin yung kanilang pagsuporta dito. Sa akin, nagigets ko naman, gusto nila yung matigas sa droga, pero kung ikaw mismo yung nagkakalat nun, ikaw mismo yung protector ng mga certain individuals na nagkakalat niyan, o tapos susuportahan mo pa rin, medyo iba na yon, 'di ba? Kumbaga baluktot na yung pinaglalaban mo niyan. So, yun lang naman po, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Merry Christmas po sa inyong lahat. Thank you guys.